Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. As we are about to start po, lumapit sa presensya ng Panginoon Hyperman. Tumayo po tayo. Hallelujah. Lord, we thank you, Panginoon, sa napagandang umaga. At hayaan mo sa umaga nito, i-acknowledge namin, Panginoon, yung presensya sa aming kalagayan na magsisimula kami sa iyo at magtatapos kami sa iyo, Panginoon. Lord, binibigay namin sa iyo lahat na gagawin ang papuri, pagsamba sa iyo lang, Panginoon Jesus. Kaya Lord, maraming salamat po muli sa lahat na ginawa sa amin. Sa pagkakataon ito, pupurihin ka namin, itatas sa iyong pangalan, ganyan din mag-aaral kami ng salita, at ito'y gagamitin namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, bless ang mga kapatid, ganyan din ang bawat sa narito, at mga wala pa rito, Panginoon. Dalhin po sila, Panginoon, maayos at ligtas po yung sambahan ito. At Lord, bless you, Panginoon din, mga kapatid na ganyan gagamitin, mga tumutugtog at tumaawit. Ganyan din, Panginoon, sa aming pastor mag-atin ng mensahe. At sa bawat sa amin, tunay na Lord na matanggap namin sa aming mga puso at isipan ang bawat araw na ituturo sa amin. At Lord, pinitin namin ang tagumpay ang gawain ito. Maraming salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po. Makilaan po tayo. Good morning po sa ating lahat. Amen. Sabi tayo kawin po natin ang katabi natin, nasa likod natin, nasa harap natin. Hallelujah. Amen. This is a great day. Amen po ba? Amen. Hallelujah. This is a great day.
From the grave to the sky, Lord, I lift your name.
glad we came to stand. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My death came from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I give you all. Lord, I give you all. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord,
I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. So good morning po ulit. Napakaganda po ng awitan para po sa Panginoon. Sabi nga, greatly to be praised. So amen po tayo doon? Amen po, no? Kumusta po ang umaga po natin? Yun, napakasabi, no? Lagi ko pong ginagawa ito yung umaga po ng Sunday. Kung napapansin niyo po, blessed, nagpo-post po ako po dun sa GC po natin ng Blessed Sunday po. Isang napakagandang gawain po, no? Sa umaga pa lang, no, magpasalamat po tayo sa biyaya ng Panginoon. Kaya tayo po'y mananalangin para po sa mga bata, kaya tinatawag po natin sila dito sa harap. So isama po natin din po yung mga bata kahit wala po sila po dito. Ano po? Mangitin po natin yung pangalan nila sa ating prayer. So wala na, ibigay po natin ng blessing at biyaya sa mga batang ito. Iunat po ating makamay sa kanila. Panginoong Isus, narito Panginoon sa inyong harapan, mga batang ito, nilalapit, tinataas namin sa iyo. Nagpapasalamat kami Lord sa biyaya ng buhay na nakalob sa bawat sa kanila. Gayun din naman Panginoon sa kalakasan at karunungan na hindi binibigay ng kanilang ginagamit Lord sa araw-araw. Lord, i-bless nga po sila Lord sa kanilang pag-aaral. Alam namin Lord na kasi simula pa lang ng school year, Panginoon, dalangin namin yung patuloy na pag-iingat at guidance Panginoon sa kanila. Gayun din Panginoon ng karunungan. I-bless din Panginoon ang kanilang mga magulang na patuloy na mag-provide at inyong gagamitin Panginoon para mapalaki ang mga batang ito na may banal na pagkatapos sa iyo. Lord, maraming salamat dahil ito isang privilege para po sa bawat isa sa amin na magkaroon pa ng mga batang ito sa aming mga buhay. Alam namin Lord na inyong biyaya sila sa amin. Kaya Lord, muli nagpapasalamat kami, tinataas namin sila sa iyo at alam namin Lord na magiging maganda lamang ang kanilang mga buhay, Panginoon, kung patuloy silang lalapit at ikilalanin ka sa kanilang buhay ng bilang sa iyong Panginoon at pagligtas. Maraming salamat po ni Lord sa buhay nila. Pamudalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen po. So, no? Napakasarap pong isipin na nangarayan yung mga bata at yung mga talento na ginagamit nila para sa Panginoon. At sa ating operatory, tayo po'y magpapasalamat sa biyaya ng Panginoon sa lahat ng biyaya na binibigay sa bawat isa po sa atin. Tayo po'y pumikit, lumapit sa kanyang presensya, ibigay ang pasalamat sa ating Panginoon. Panginoon, magpapasalamat nga po kami Lord sa inyong kabutihan, sa lahat ng bagay na binibigay at nagkakalap sa bawat isa sa amin. Tunay na Lord na napakabuti mo. Maraming pagkakataon sa aming buhay na hindi namin deserve Panginoon ng biyaya. Pero palagi kang nandyan. Palagi ka Panginoon nagbibigay sa amin, sa aming mga pangailangan. At sa mga pagkakataon na Lord, akala namin wala na. Pero narayan ka para kami tulungan at itaas Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo sa mga oras na ito, maipakita namin ang pagmamahal, katapatan sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay at pag-aalay Panginoon ng mga bagay para sa iyo. Lord, i-bless you Panginoon bawat sa Latino mga dito, ganyan sa tapag-ingat nito. Pagpalain mo Panginoon bawat sa lahat na aming ginagawa, Lord. Maraming salamat Lord sa inyong pagkutiran sa bawat sa amin. Huwag dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, yun nga po, no? Napakabuti ng Panginoon sa atin. Una-una po kanina, maaga nabasa ko po ito na meron po tayong mga kapatid na
nag-celebrate ng anniversary. Si Brother Roy, Sister Lida. Yun, kapalabakan po natin. Nakita ko doon yung post ni Brother Roy na anniversary po nila. Sa mga birthday celebrants po natin, meron din po tayo. Pero ngayon po, sa ating announcements po, yung ating mga suggestion, prayer request and concern, pwede po natin i-send po yan sa ating email po, yung patersevangelical.church@gmail.com. At ano po, yung yan, Facebook page, yung TC Pateras Evangelical Church. Diyan po, nakikita niyo po yung mga live po. Ngayon po ibang post ito yung mga yung every Wednesday, ngayon po ibang gawa ng church na dyan po. Napapala din po dyan at makikita po yung ibang mga pictures din po. At yun nga po, nabanggit ko kanina, meron tayong mga kapatid na nag-celebrate na ng birthday from August 11 to 17, 2024. So yun po, kaya batiin po natin sila. Una po dyan, sa ating listahan ay August 11, si Jessery Dumaga. August 12, si Angelino Alasco. August 12, si Romel Galera. August 13, si Renato Alcantara. August 13 din po si Ronalisa Camaro. August 13, si Michelle Halili. August 14, si Gerly de la Paz. August 14, si Ralph Ponce. August 15, meron pa po si Ophelia Gabia. So, happy birthday po muli sa ating mga kapatid na nag-celebrate ng mga birthday. Happy birthday po muli. Meron na po ako galing po kasi ako sa 3-day seminar nung nakaraang mga araw po. Meron po akong isang kwento na nakuha po doon. Meron daw pong isang bata na merong hawak na ibon. So bilang, alam po naman natin, nabasa po sa atin ng isang leader na po, diba po? Sabi po dyan, that every believer is a leader. So meron daw po isang bata na may hawak na ibon sa kanyang kamay. At meron daw po isang tinatawag na wise man. So itong batang to, dahil alam niya yung wise man ay matalino, parang gano'n po, yung pagkakalam po niya. Gusto niya parang, hindi naman lokohin, pero parang hulihin sa gagawin niyang tanong. So nilagay po niya yung ibon sa kanyang likod at tinanong niya yung wise man. Sabi niya, buhay ba o patay yung ibon na nasa kamay ko? So syempre po, yung wise man, wise nga po. So hindi po siya agad sasagot. So inulit po ng bata yung tanong niya. May tanong po ako sa inyo. Buhay po ba yung ibon na hawak ko sa kamay ko sa mga oras na to? So sumagot na po yung wise man. Yung buhay, kung buhay ba o patay yung ibon sa kamay mo, ay nasa kamay mo. Nag-guess po. So ibig sabihin po, bilang mga leader, nasa atin daw po yung buhay ng ating mga kapatid, ng ating mga kasama sa bahay, katrabaho, po. So kung paano tayo nag-lead sa kanila, tayo daw po yung magbibigay ng buhay at tayo rin po yung magiging dahilan din kung bakit sila mamamatay. So bilang leader po, tandaan po natin, sabi dapat palagi ibigay natin sa Panginoon yung ating sarili, lahat ng ating gagawin, ating buhay, para sa manid natin yung mga tao sa tama. Sa tamang desisyon, sa lahat ng ating gagawin. Kaya sabi maging wise po tayo sa lahat ng bagay. At lahat ng bagay, ibigay natin sa Panginoon, ilapit natin sa Kanya. So ngayon po, dala po tayo sa mensahe. Tatawagin ko na ang ating pastor na magdadala nito para sa ating palakpak po natin. Pastor Romeo. Sino po rito yung may mga priority sa buhay? Amen. Sino kaya priority natin? O ano yung priority natin sa buhay? Yan ang pag-aaralan po natin. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay hingi na tulong sa ating Diyos kasi siya yung priority na nagbibigay sa atin. Bigyan tayo ng oras panahon. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ay isang napakabuting Diyos. Kami palagi ang priority sa iyo, sa mismo. Kung meron mo mang gagawin, palagi nasa isip mo kami. Kaya nga namatay ka sa krus dahil priority mo kami, dahil ayaw mo kami mapahamak. Kaya hayaan mo, Panginoon, sa pamamagitan mo, na pag-aaral ng iyong salita, maging bukas ang aming isipan sa katotohanan, kung talaga nga
priority ka po namin sa buhay po namin. Magbigay po ng conviction sa amin ang gagawin po namin pag-aaral ng aming salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming sama dalangin. Amen. Amen. Tingnan po natin yung sinasabi po rin sa Marcos 10:32. Basahin po natin. Nasa daan sila papuntang Jerusalem. Nauna sa kanila si Jesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang ibang mga taong sumusunod sa Kanya. Sino po sa inyo yung natatakot sumunod? Kay Lord. Sa totoo lang po, hindi madaling sumunod. No? Hindi madaling sumunod. Sinabi mo mismo ng ating Panginoon yan, mahirap. Pero tanong ko lang, bakit kaya nangangamba ang mga alagad at mga tao sa pagsunod sa ating Panginoon? Kung babalikan natin, yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan, sa Marcos 10:26, tingnan po natin. Pakibasa po. 1, 2, 3. Sino tinanong ng Panginoon dito? Sino yung binabanggit dito? Walang iba yung mga alagad at tanong sa ating Panginoon. Kung gayon, sino kaya maliligtas? Kasi ang narito po yung taong mayaman. Di ba nang tinanong sa kanya, ano po pinakamabuti, Lord? Ang sabi, sumunod. No? Sabi, ibenta mo lahat, sumunod ka sa akin. At sinabi rin na hindi sapat yung pagsunod mo lamang. Kaya natakot yung mga alagad. No? Nagtanong sa kanya, kung gayon, sino ba kaya maliligtas? Bili mo, sinunod ko na yung 10 utos. Pero di pa rin ako maliligtas. Di ba nakakaano yun? Nakaka-alarma. Pangalawa, bakit sila natatakot? Sabi sa Marcos 10:28, tingnan po natin. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. So nakakatakot talaga. Yung mismo mga alagad, sinasabi, Lord, iniwan na namin ang lahat. Tapos hindi pa sigurado kung maliligtas kami. Yung mga ganito, Lord, nagsisimba ako tuwing linggo, hindi pa ba sufficient yan? Lord, tuwing may prayer meeting, Thanksgiving night, umaattend ako, hindi pa ba sapat yun? Lord, araw-araw nagbibigay ako ng devotion, nag-aaral ako ng iyong salita. Di pa ba sufficient yun? So maraming mga katanungan. Tapos, nasundan pa. Tingnan po natin sa Marcos 10:32. Sabi dyan, muling binukod ni Jesus ang 12 at sinabi sa kanya ang mangyayari sa kanya. Sige, diretso man. Sabi niya, papunta na tayo ngayon sa Jerusalem kung saan ang anak ng tao ipagkakalulo sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa mga hintil. Siya ay kanilang hahamakin, duduraan, hahagupitin at papatayin. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. So, nauna, sabi gano'n, binenta na lahat, sumunod kay Jesus, yung mga alagad, anong sinabi? Yung mayaman, nasunod na lahat ng 10 utos, hindi pa rin siya maliligtas. Tapos ngayon ito, mukhang tama nga. Kasi siya ang Panginoon mamamatay. So, hindi sabihin na at kung pag-asa mo mawawala. Di ba? Yung inaasahan mo na magliligtas sa'yo, mamamatay din. Ang hirap nun. Nakakatakot yun. Di ba? Parang ganito, isipin mo na lang. Halimbawa lang, sample lang. Yung tatay mo, sinabi ng tatay mo, anak, 3 araw na lang mamamatay na ako. Bahala ka na sa buhay mo, ah. Ikaw na maglaba rito, ikaw na gumawa lahat. Ano kaya ang magiging reaction mo pagka ganun? Hindi ba nakakatakot? Nasanay ka pa naman, ang tagalaba mo ng damit, yung nanay mo, tagahugas ng pagka-plancha ng damit mo, nanay mo, gumigising sa umaga, nanay mo, pagbabaon ka, o kaya yung asawa mo, siya ang naggagawa lahat sa bahay, tapos sabihin sa'yo, mamatay na siya. Anong gagawin mo? Nakakatakot yun. Tapos, yung nagsabi pa dito, yung asawa mo, siya pa naman ang breadwinner. Siya pa naman ang lahat ng pangangailangan mo siya nagbibigay sa'yo. Ano kaya ang magiging reaction mo? Nakakatakot. Di mo ba?
parang iniisip ko na lang, no? Ito palagi ko pong sinasabi ito. O, ulit-ulitin ko lang po, pasensya na po, ay palagi kong inuulit ito. Ito palagi kong sinasabi sa asawa ko. Kung meron na mauuna sa amin, gusto ko ako. Hindi siya. Bakit? Hindi ako sanay magluluto ng ulam, maggagawa ng lahat ng bagay. Ang hirap! Ang hirap, nakakatakot yun. No, lahat ng mga inaasahan ng benepisyo na nakukuha mo sa tao, mawawala. O kaya yung kumpanya ninyo, Ate Len, biglang sinabi sa'yo, sa isang linggo na lang tayo, magsasara na yung kumpanya. Ano kaya gagawin mo? Okay. Nakakatakot. No? O kaya sinabi doon, sinabi ang buong video, magsasara na. Kaya pala ko, ano? Sabi ka na pala ko. Laki-laki ng video. Pero halimbawa lang, ano kaya ang gagawin mo? O kaya, sinabi sa'yo, naginip ka, 3 days na lang ang buhay mo. Anong gagawin mo ngayon? 3 days na lang. Siguro, binabantayan mo yung relusta. Huwag kang mag-tik. Huwag kang mag-tak. Huwag kang mag-tik. Huwag kang mag-tak. Di ba, nakakahintuin mo yan. Ganyan po ang reaksyon ng mga tao nasa bilangguan yung binigyan ng death penalty. Tapos ng araw na ito, bibitayin ka na. Lahat ng pagkain nakalagay niya dyan, pero pag eksaktong alas 12, pipindutin, ibababa na yung para ikaw ay bitayin o kaya ikaw ay kuryentihin. Ano kaya ang magiging reaction? Pero alam niyo po, nalaman ito ng mga disipulo, no, na parang ang hirap maligtas. Alam nila na yung mga bagay na iniwan nila, tapos yung pinaniniwalaan nila mamamatay. Nakatakot ito. Pero tingnan po natin, kakaiba din ng mga disipulo. Tingnan natin mabuti, baka kasama tayo dito. Tingnan natin mabuti. Unang-una, ano nasa isip ng mga disipulo? Tingnan natin. Naghahagat ng matinding pwesto. Mamamatay na, meron na mangyayari. Ang nasa isip pa nila, ano kaya yung magiging posisyon ko? Sabi ganun dyan sa Marcos 10:35, lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hihingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais ninyo? Tanong ni Jesus. Sagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. No? Bakit kaya gano'n? Malapit nang dumating yung paghukom, malapit nang dumating ang sinabing kamatayan, ang nasa isip, pwede po, Lord, pagka pumunta ka na doon, sa kanan ako, yung isa sa kaliwa. May attitude ba tayong gano'n kumisan? Kapag, teka, ano ba yung priority ko talaga sa buhay? Ano ba talaga yung dapat kong unahin? No? At tingnan niyo po yung sinasabi sa Marcos, no, 9:35, tingnan po natin. Sabi dyan, naupo si Jesus, tinawag ng 12 sa kanila, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tingnan po niya, sinabi niya yan, nandun si Santiago, nandun ang mga disipulo. Pero still, ang nasa isip nila, Lord, pwede ba sa kanan mo ko yung isa sa kaliwa? Iba yung nasa isip. Nung iba yung nasa isip, samantalang malapit na, mamatay natin Panginoon, pero nasa isip pa rin yung pwesto. Yung pwesto. No, para sabi ko, bakit ganun? Kasama naman sila ng ating Panginoon at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sila at maging lingkod ng lahat. Kung isa iniisip ko yun. Bakit kaya ganun? Kasama na nila ang ating Panginoon, pero iba pa rin yung agenda nila. Kasama na nila ang Panginoon, bakit iba pa rin nasa isip? Nababasa na nila ang salita ng Diyos, bakit iba pa rin yung nasa isip? Bakit kaya gano'n? Ano kaya talaga ang motibo bakit sila sumasama kay Lord? Ano kaya itong motibo? Parang ganito. Ano kaya ang motibo natin pagpunta natin sa simbahan? Ano talaga ang motibo natin? Kasi po, nakakalungkot mang isipin, kagaya nun, yung sinabi ko na po, yung sinabi ko sa mga leaders, na darating ang time, magbibigay po ang isang tao para sa isang scholarship tulong sa mga estudyante. Pero, binigay ko pinagkatiwala sa ating mga pastor, pero dapat
magsisimba sila dito. Kumasa sa isip ko, baka naman, ang sabi ng iba, bekenimen. Baka naman, pupunta sila sa church dahil doon sa makukuha nila. Nakakalubot na pagkaganon. Pero again, iba yung nasa isip nitong ating isang leader na senador. Iba kasi nasa isip niya, yung mga tao makapasok sa church. Kung mag-isang gagawin nyo na parang pain yun para pumasok. Pero again, ano kaya talaga ang magiging reason kapag itong mga taong pupunta rito? Parang ganito, tatanungin ko po kayo, pero pwede mo sagutin, pwede rin hindi. Ano ba ang dahilan bakit ka pumupunta sa church? Dapat maging maliwanag sa atin, anong dahilan? Bakit ka pumupunta rito? Saan ang maging dahilan kaya ka pumupunta rito? Gusto mo purihin ng Diyos. Gusto mo magpasalamat kay Lord. Gusto mo alin yung kalooban ng Diyos. Gusto mo palakasin yung kapatid. Magbigay encouragement. Tatanungin ko po yung mga nandito. Na-encourage ka ba kapag yung katabi mo ngayon nandito? Yung katabi mo ngayon, tumingin ka sa likod. Na-encourage ka ba pag nakikita mo yan pag meron tayong service? Yung nasa harap mo, na-encourage ka ba kapag nandito sila? Encouragement yung bawat isa sa atin. Encouragement tayo. Sana ganun din yung nasa isip natin. No? Maging encouragement tayo. Hindi tayo pumunta sa church for the sake na meron darating na blessing. Yung bang paswerte? Paswerte lang yun. Tapos bigyan. Di ba? Ibig sabihin, kaya tayo pumunta sa church dahil gusto natin makita, marinig yung salita ng Diyos. Again, bakit ba tayo nagbabasa ng Bible? Inutos po ng leader, inutos po ni pastor, inutos po ni Kuya Ron, inutos po ni Kuya Chris. Actually, hindi kami nag-uutos. Binabasa lang namin kung ano yung inuutos ng Diyos. At, ano sinabi ron? Pag mineditate mo araw-gabi yung salita ng Diyos, at in-apply mo na sa buhay mo, sino mabibinibisuan? Kami ba? Ikaw na nagbasa, ikaw na nag-aral, ikaw na binigyan mo na importansya yung salita ng Diyos. Ikaw ang nabinibisuan. So again, hindi talo ang magbasa ng Bible. Ulitin ko po, hindi masisira ang ulo mo pag nagbasa ka ng Bible. Kasi yun ang kiniklaim ng iba eh. No? Kaya mag-ingat mo kayo doon. No? Pag sinasabi, pag nagbasa ka ng Bible, mawawala ka sa wisyo. Baka mawawala ang bisyo, hindi wisyo. Tama? Pag nagbasa ka ng Bible, mawawala ang bisyo, hindi yung wisyo. Kasi magkakaroon ka ng kaisipan eh. Ano magkakaroon ng kaisipan? Naku, yung sigarilyo pala, sisirain yung katawan ko. Naku, yung alak pala, dudurugin yung aking mga kaloob-looban. Naku, yung pagpupuyat pala, dapat hindi ko ginagawa. So again, dapat ang nasa isip palagi natin, yung kung paano tayo makakasunod kay Lord. Hindi kung ano yung makukuha natin kay Lord. Bagamat yun, matik na yun. Sabi mo nga sa tabi mo, matik. Matik yun. Sa ayaw sa gusto mo, pag gusto ka pagpalain ni Lord, pagpapalain ka niya. Sino po yung may gusto gano'n? Ayaw mo pero nahabol sa iyo yung blessing. Parang masarap na, no? Tumatakbo. Wag po. Parang nire-rape, no? Pero hinahabol ka ng pagpapalain. Kasi yung sinasabi ng salita ng Diyos eh. Kapag sumunod ka sa Kanya, hahabulin ka ng pagpapala. Ang sarap mo, di ba? Hahabulin ka ng pagpapala, kaya sa hahabulin ka ng pagpapalo. Pagpapala ang masarap. Tingnan mo po natin. Marcos 8:36-37. Pakibasa po. 1, 2, 3. So again, anong sinasabi dyan? Ang sinasabi lang, no, kahit nasa kanan ka, kahit nasa kaliwa ka ng isang hari, kung ang kaluluwa mo naman ay mawawala,
baliwala. So, hindi importante kung anong position mo rito sa lupa. Ang importante dyan, hindi mapahamak ang iyong kaluluwa. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Pinakamaganda sa lahat. No? Kaya nga, kailangan, isipin natin mabuti, ano ba yung hinahangad natin? Ano nga ba yung talagang gusto natin mangyari? No? Bakit ka ba nagbabasa talaga ng Bible? Bakit ka ba talaga nagpupursige na mag-aral ng salita? Ano ba talaga ang dahilan? Dapat alam natin. Di ba? Isipin natin mabuti. Bakit nga kaya? No? Bakit ka na kaya pupunta sa church? Bakit ka na kaya nagbibigay ng oras? Masarap sa bahay. Tama? Paglinggo, lalo na yung mga nagtatrabaho. Sabado at linggo, siesta yan. No, tulog ka ng mahaba, napagod ka eh. No, kahit ako po, gusto ko. Kung maaari na, pag linggo, gigising ka, alas 12 na eh. Kaya hindi ko kaya ng powers. No? Kasi 4:30 pa lang, nagigising na ako sa ayon sa gusto ko. Bakit? No? Tataon, no? Pag tumatanda na, no? Iba na yung ano ng gising, no? Iba na yung gising. No? Kaya pala ko sinasabi to, hindi ba yung walang tulog? Huwag lang walang gising. Yun ang mahirap sa lahat. No? Kaya isipin po natin mabuti. No? Baka mamaya, kaya natin ginagawa yung isang bagay, lalo na sinasabi natin para kay Lord, dahil meron tayong hinahangad na kakaiba. Kasi sinasabi malapit na dumating ang ating Panginoon eh. Tingnan po natin. Ano pa? No, sinabi naghahangad ng matindi, no? Kinatatakutan nila, natatakot, pero ibang nasa isip. No? Saan ka naman nakakita, natatakot ka, na baka mamatay ka, pero iniisip mo pa rin kumita ng pera. Tama? Niisip. Ewan ko lang, eto, totoo po nangyari ito ha. May pinuntahan ako sa Batangas. May sakit na siya. Sabi ko, parang unti-unti tumatakas ko. Bakit ko nasabi yun? Kasi meron ko siyang diabetes. Meron siyang diabetes. Wala, putol yung braso. No? Sino mo sa'yo may diabetes? Ha? Paa daw. Mas marunong pa sa kwento ko. Mas alam ka doon. O sige, papaano lang. Totoo po nangyari ko. Totoo to ha. True to life po to eh. Yung pinuntahan ko, nung una, paa lang yung putol. Isang paa. Nung sumunod na kaliwa naman. At ang sabi ng doktor, delikado na yung buhay niya. Ano po kung anong nasa isip niya? Nung pumunta ko? Inangat siya ng asawa niya. Ano yung ano sinabi sa akin? Brad, tawag sa akin ng brother. Brad, paano ko kaya, Glenn, sabi yun. Brad, paano kaya ako makakakuha ng project na hanggang 150 million? Mamamatay na! Mamamatay na nasa isip ako kung paano kikita ng pera. Nagkakano na, tinaas ng gano'n, sabi ko, tindi nito, lupit mo. Hindi ko na masabi kasi, wala naman din naman ako makita. Isabi, talagang putol na yung dalawang paa niya, ang nasa isip pa, kikita ng pera. Ang tanong, minsan natatawa tayo sa gano'n. Pero di ba niyo alam na tayong lahat ang may taning na buhay natin? Iba-iba nga lang ang panahon. Iba-iba lang yung kung kailan. Lahat tayo may taning na buhay natin. Ano ang ginagawa natin? No? Ano ang ginagawa natin? Tuloy natin, yung kwento. Kanina naghahangad ng mataas na pwesto. No? Sumunod, pinipilit pa yung pwesto. No? Iba talaga hindi pa natauhan sila ng ating Panginoon. Ano? Tingnan po natin sa Marcos 10:38. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sinasabi ko yung dalawang disipulo. Makakaya ba niyo tiisin ang hirap na aking daranasin? Ang hirap na aking daranasin. Makakaya ba ninyo ang bautismo, ipababautismo sa akin? Upo. Upo tuloy. Opo. Tugon nila. Bakit hindi, no? Kaya daw. Kaya daw nila. No? Bilis magot. No? Pero yung mga yan, yung mga dalawang yan, yung nagsabi na yan, nung inulis ang ating Panginoon, sila yung unang-unang tumakbo. Nawala nga sila eh. Di ba nung inulis ang ating Panginoon, meron bang sumama sa Kanya? Wala. Lahat nagtakbuhan. Pero sabi nito, lahat daw kaya nilang suungin.
No? Kaya lahat ito kaya nyo sungin. No? Palagi natin naririnig, malapit nang dumating si Lord. Which, totoo naman, malapit na. Sabi rin sa Matthew 24, 36, 44, tingnan mo natin yan. Sabi ka, ngunit tungkol sa araw at oras na yon, yung referring pagdating natin Panginoon, ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o maging mga anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam. Ito, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng panahon ni Noe, ng mga araw na yon, bago bumaha, ang mga tao nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namalayan na nangyari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, gayon din ang nangyari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahon niyan, may dalawang nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May dalawang babae nagtatrabaho sa giningan, kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. Kaya maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Again, hindi po sinasabi niya dyan na huwag na tayong magtrabaho. Hindi sinasabi niya na huwag ka nang mag-aral. Kasi meron po may teaching po na gano'n na hindi na pinagtrabaho yung mga tao, natago na lang sila sa bundok, hindi na nagtrabaho. Yung mga bata, hindi na rin nag-aral kasi darating na lang panahon na yun. Hindi. Ang sinasabi lang po dyan, ano ang priority mo sa buhay? Hindi sinabi na huwag ka magtrabaho. Hindi sinabi na huwag ka mag-aral. Kaya lang, ano ang priority mo sa buhay? Parang ganito. Sino ang talaga priority natin? Hello? Ulitin ko yung tanong, mukhang hindi nyo nakuha. Sino ang talagang priority natin sa buhay? Oh, salamat po sa siyang. Ulitin ko ulit. Sino ang talagang priority natin sa buhay? Kung sino ang priority natin sa buhay, dapat ang prayer natin, si Lord pa rin ang priority. Parang ganito, sino po hindi naghahanap pa lang ng trabaho? Naghahanap pa lang ng trabaho. O sino yung wala na, ayaw na magtrabaho talaga? Iba yung isa wala nang mahanap, doon sa ayaw na talaga magtrabaho. Dapat ganito kung talagang sino ang priority mo, pag nag-pray ka ganito, Lord, tulungan niyo po ako magkaroon po ako ng trabaho. No? Kahit po manager lang. Dahil po yun, nagkakulang yun. Yung trabaho na hindi po mawawala yung oras ko para sa inyo. Maganda ba yung prayer kayo? Kasi nasa isip mo pa rin, kahit magkatrabaho ka, magpapagamit ka pa rin kay Lord. So si Lord pa rin ang priority mo, hindi yung trabaho. Tama? Kaya nga kumisan, mag-iisip tayo, teka, nung nagpe-pray ka, humingi ka ng trabaho, di ba sinabi mo, pasensya ko kaya, may mga pinag-pray ko kasi ako na gano'n magkaroon ko sana naman ng trabaho. At nangako pa, sisiguraduhin ko na lahat ng gawain sa church, hindi po ko a-absent. Isang buwan pala, hindi ko na nakita sa church. So ang tanong, si Lord kaya ang priority? Pinag-pray kaya talaga niya na sana pag nagkaroon siya ng trabaho, hindi maapektuhan yung service niya kay Lord. Dapat ganun po yung prayer. Kung talagang si Lord ang priority mo. Tama ba? Parang ganito, yung mga nag-aaral ng mga bata, ang oras ng pasok mo ay alas 7. Alas 7. Ano ang gagawin mo para maipakita mo na si Lord pa rin ang priority mo? Siyempre, mag-devotion ka. Hindi mo pwedeng sabihin na, Pastor naman, nag-aaral po ako. Mahirap naman bibigyan pa ako ng oras para sa devotion. Ilang oras bang hinihingi? May hinihingi ba ang Lord na kung ilang oras ang devotion? Wala. Ang hinihintay lang ng Lord, talagang bibigyan natin siya ng oras. Hindi naman sinabi ng Lord, dalawang oras ka magde-devotion Hindi rin sinabi ng Lord, 3 oras At hindi rin sinabi ng Lord na, dapat ganito ginagawa mo sa Diyos. Walang ganon. Ang inaano naman, i-meditate natin yung kanyang word. So kung alas 7
mo, ano kaya ang gagawin mo para makapag-devotion ka pa rin? Di gumising ka ng alas 4. Tama ba? Gumising ka ng alas 4. Eh, Pastor, may ginagawa pa ako sa gabi. Ano bang ginagawa mo sa gabi? Na hindi mo po pwedeng hindi gawin sa gabi. Kagaya niya, may pintuan. May kukusang sasarayan. Nasumar ko. No? Ano ibig ko sabihin? Kung gusto, may paraan. Pag ayaw, napakaraming dahilan. So again, ang tanong, priority mo ba talaga si Lord? Maski sa pag-aaral mo. Kasi kung priority mo si Lord, magseset ka pa rin ng oras para sa Kanya. Kukwentay na naman ba natin ang oras? Walang oras ka matutulog. May 16 hours pa. May walang oras pa para ikaw ay gumawa kung ano gusto mong gawin. May 8 oras pa ang gagawin mo sa 8 oras. Pastor, hindi ko talaga matanggihan itong Netflix na ito. Yan. Pastor, talagang, ewan ko ba, pag hindi ko napanood yung batang yung taga-Maynila, talagang pakiramdam ko po, nanghihina ako eh. Tapos sasabihin mo pa, pag tinanong, di ba yung sa batang ano ba ang niyo, bakit ka ngayon nanonood ng batang Kwan? Kasi marami pong aral. Sabi ko, may aral. Hindi ko alam kung aral na. Hindi ko alam ako. Basta nagulat ako, ano kaya maaral doon? Yung nagano'n ng drugs, tapos nagpagbarin sa pulis. Ako, very educational. Ang daming ang daming nang natutunan. Ano yung natutunan? Hindi ko alam kung ano natutunan. Pasensya na po hindi ko naman ma-gets kung ano kaya yung natutunan talaga. Ano kaya yung nakuha. Hindi ko alam. Kayo na lang po magtuklas yun sa palabas na yun. Hindi ko alam kung ano talaga yung ibig sabihin. Pero again, sino ba talaga yung priority mo? No? Kasi ganito parang ganito. Pag sinabing 3 araw na lang ang buhay mo, ano kaya gagawin mo? Anong gagawin mo? Pag 3 araw, ano tayo ngayon? Sunday? O sige, Miyerkules na mamamatay ka na. Ano kaya gagawin mo? Di ba dapat mag-ano kayo? Kasi minsan may natanong na ganyan, nabasa ko yun. Anong gagawin mo? Magpe-pray daw siya ng gusto. Ibig sabihin, hindi ka nagpe-pray. Kung kailan ka mamamatay, tsaka ka magpe-pray. O, di ba? Huli-huli. Hindi nagpe-pray. Sabi ko, pagpe-pray ko po yung mga mahal ko. Bakit? Hindi mo ba pinagpe-pray ngayon? Bakit kailangan pa kung kailan ka mamamatay, tsaka may pagpe-pray yung mga mahal mo sa buhay? Tama? Dapat ngayon pa lang, kasi una-una, hindi naman natin kung baka mamaya yung nagsabi sila 3 araw, baka mamaya Tuesday pa lang, wala ka na Wala nakakalam. Tama? Ang tanong, sino priority natin? Ano ang priority natin sa buhay? Ano yung binabalak natin gawin? Kasi sabi dyan, di ba, may ginagawa yung isa, ganyan, tapos isa na yung kinuha. Ang tanong, baka naman maiwan tayo? Sana hindi. Pag dumating ang ating Panginoon, baka maiwan tayo. Sana hindi. Nakakalungkot naman, lalo na nagpapagal na tayo para kay Lord. Tapos maiiwan tayo. Nakakalungkot naman yun. No? Kaya ang tanong, sino ba yung priority natin? No? Kasi pag ganito lang po kasimple. Kapag sino ang priority mo, sa tingin mo, hindi kaya priority ka rin yan. Priority mo lang ba si Lord kapag may sakit ka? Kasi maraming may sakit Biglang nagiging mabait, biglang lumalapit kay Lord. Kapag may sakit, priority na si Lord. So anong gagawin sa iyo Lord para maging priority mo kaya siya? Hindi kaya bigyan ka niya ng sakit para i-priority mo siya? Di ba? Parang ganito. Priority mo si Lord sa church kapag wala kang makain. Pero pag marami kang pera, wala ka sa church. Ano kaya ang gagawin ni Lord para maging priority mo siya? Bubutulin ka niya. Hindi ka niya bibigyan. Para prioritize mo siya. Tama, gano'n naman kasimple yun Huwag na tayo kayo sa mga anak natin.
Pag nakita mo yung anak mo, hindi ka pinapansin. Humihingi lang ng baon sa'yo. Hindi ka naman pinapansin. Sa susunod na araw, bibigyan mo pa ba yan? Hindi na. Hindi na. Bakit? Hindi ka naman pinapansin. Ihani mo, wala eh. Pag tumating eh, tapon yung bag. Pagdating sa'yo, Tapos biglang sasabihin sa'yo yung anak mo, gutom na po ako. Wow, heavy. Tindi mo. No? Hindi pinapansin yung magulang, pero nung magutom, kinausap. At kung hihingi na ba ang kinabukasan, naalala, Mami, Daddy, pero nung tumating, wala naman di pinapansin. Ganun po yun. Kung nakikita ng Diyos, na bibigyan mo lang siya ng priority kapag meron kang sakit, kung pwede bigyan ka niya ng sakit. Hindi ko pa sinasabing bibigyan ka ng kagad ng sakit, ha? Kasi kung pwede kasi sabihin ba, naku, pag nagkasakit naku, sabi na nga daw, kung huwag akong hihiwalay kay Lord. Actually, hindi ka naman talaga kay Lord eh. Kasi kung kay Lord ka, hindi ka na mag-ilosi. Kasi kung kay Lord ka na, hindi ka na mag-iinom. Kasi kung kay Lord ka na, hindi ka na makikipag-chismisan. Pero hanggang alas 2 sa madaling araw, nandun ka sa labas. No? Yung tenga mo, nandun sa gilid ng kapitbahay mo, tinitingin mo, pinapakinggan mo. Mamaya, tusukin yung tenga mo. Lumabas sa kabila, mabiging ka na. No, di ba, minsan naman eh. Ang tanong, sino ang priority natin? Sino ang priority natin? Alam niyo kung minsan maganda yung nangyayari sa bahay. Minsan ganito eh. Pansinin niyo. Pag brown out, walang ilaw. Anong gagawin ng pamilya? Maghahanap ng ilaw. Siyempre ito. Pero pansinin niyo. Pag inabot ng 1 oras yung brown out, inabot ng 2 oras yung brown out, hindi nyo napapansin sa pamilya nyo, bigla kayo nagiging close, nag-uusap kayo. Hindi nyo napansin? Natututo ka mag-pray. Ano na yung sabi mo? Lord, sana magka-ilaw na. Ang init, ang lamok pa. Natututo mag-pray. At direct yung prayer. Kasi kung isa, pagka okay ang buhay, haya-hayang buhay, ibang klaseng prayer eh. Di ba napansin? Pag sagana ka sa lahat ng bagay, ang dali ng pray mo, Lord, salamat po sa lahat ng blessing. Jesus' name. Tapos, may ano kayo. Pero pag mayroong may sakit, nakaluhod na, umiiyak pa, tulo luha, tulo sipon, tulo lahat ng pwedeng tumulo, dahil kasi meron na problema eh. So again, pag napansin ng Lord, na priority natin sila, priority natin siya, kapag tayo may problema, pwedeng bigyan tayo ng ng problema. Kasi kung yun ang nagiging dahilan, kung yun lang ang tanging paraan para maalala natin siya. Diba? Kaya nga, palagi namin pinag-usapan kami mga pastor, pinakamasarap mag-share ng salita ng Diyos kapag nasa ospital. Yung mga tao kasi pag pinag-pray mo, lahat tatanggapin. Kahit ano bigay mo, pag tatanggapin. Kahit ano bigay mo. Pero again, ang tanong lang, sa pinag-aaralan po natin, sino priority natin sa buhay? Sino yung papatakbo ng buhay natin? Sino yung tinatawagan natin sa lahat ng pagkakataon? Sino yung talagang nilalapitan natin? Again, di ko sinasabi na huwag ka na magtrabaho. Di ko rin sinasabi na huwag ka na mag-aral. Di ko rin sinasabi na pumunta ka sa mga kaibigan mo. Pero tanong, pagkasama mo yung mga kaibigan mo, ano ang bukang bibig natin? Ano yung palagi natin kinukwento? Ano sinasabi natin? Nung Huwebes, nag-message na naman yung aking mga classmate ng high school. Magkikita na naman daw kami sa dating tagpuan sa tabi ng basurahan. Hindi. Magkikita kami pala paborito nila dyan sa Feliz, dyan sa may Ayala. Dito sa may Marcos Highway. Alam niyo po, gusto ko nakikita-kita kami ang bakit. Kasi open sila sa salita ng Diyos eh. Yun ang pinakamaganda sa lahat. Pag meron kang pupuntahan, palagi yung agenda mo, kailangan meron akong maibabahagi salita ng Diyos. Hindi na ito kain-kainan. Hindi na ito kwento-kwentuhan. Kung meron man tayong ito-kwento, sino na ikwento natin? Kung paano gumawa si Lord sa buhay natin. Kung paano binago ng Lord yung pananaw natin sa buhay.
kung paano sa buong araw, pinagpala tayo. Sa buong isang linggo, pinagpala tayo. Kaya na napakasarap po, no? Kapag may pupuntahan tayo, bago tayo pumunta, pag-pray natin, Lord, ano ang sasabihin ko sa pagtitipon na ito? Ano ang gagawin ko sa pagtitipon na ito? Dapat palagi nyo lang nasa isip lang. Bakit? Kasi priority natin na sabihin ng kanyang salita eh. Ano ba? Priority ba natin ay bahagi ang isang mabuting balita? Kasi kung hindi, yung kakausapin natin baka mamaya yun na lang ang una at huli ninyong pagkikita. Pagkakataon natin palaging inject natin, sabihin natin na mayroong pag-asa sa pangalan ng ating Panginoon. Dapat yun palaging priority natin. Ang nasa isip natin, ano kaya ang gagawin natin? Kaninang siguro mga bandang alas 2 sa madaling araw, purihin ng Panginoon, tutuloy ako nila. Kasi magsasalita mo bukas ako sa munisipyo. No? Actually, hindi naman talaga ako magsasalita. Yung isang kasamahan natin sa Sako, kaya hindi siya available. Ako gusto ko po yung gano'n. Pagkapagbabahagi ng salita ng Diyos. Tingnan mo rin ka. Pero natutulog ako ganyan. Ewan ko po, no? Alam mo, ito po maganda pag nasa Panginoon tayo eh. Natutulog ka pa lang, pinapakita na sa inyo ng Lord kung anong gagawin mo, anong sasabihin mo, kanino ka ganyan, kanino ka haharap. Yun po masarap eh. Yung hindi ka na mag-iisip masyado dahil alam mo, sino sasamahan ka. Of course, magbabasa ka. Babasahin natin yung kanyang salita, bubuksan natin yung kanyang salita, dahil ko na pinagagalingan eh. Pero kagandahan, hindi ka matataranta, hindi ka matatakot, dahil mayroon ka nang sasabihin eh. Meron ka nang gagawin. At yung bawat nangyayari sa buhay natin, isang magandang katotohanan ito. Kaya nga, sa bawat makakaharap natin o gagawin natin, dapat meron tayo talagang may experience patungkol sa Panginoon. Meron tayo may experience, dapat palaging gano'n. Palaging nasa isip natin, ano kayo? Parang kahapon, nandun po kami sa Cavite. Nandiyan yung mga kasamahan ko, napunta kami sa Cavite. Sabi ko, ano kayo mangyayari dito? Ito tapos salamat sa Panginoon dahil ako pinag-pray. Pero sabi ko, ano kayo maganda? Gano'n. Pero ang maganda sa lahat, no? Kami magkakapatid, nagkasama-sama kami. Tapos, nung pagkaalis ko, nag-message ako sa mga kapatid ko, nipahatid natin na isang kagalakan kasiyahan na makasama natin sila. Kaya may bonus po ako. Ang dami ko na-away ko sa santol. Mamaya kung sino may gusto sa inyo ng santol, nalaki ko nung santol. Ganyan pala kayo, buto pa lang yan, ha? Kung nalaki talaga yung santol, buto pa lang yan. Malaki talaga yung santol. No? Matamis ba rin? Matamis siya lang pag nilagyan ng asukal. Minahal ka nun, gagawin Diyos eh. Gagawin Diyos. No? Ito ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng Panginoon. Kung gusto natin talaga na sumunod sa ating Panginoon, maging priority natin siya. Dapat priority natin siya. Kasi pag priority natin siya, tayo rin ang magiging priority na. Pag priority natin gawin yung pinapagawa ng Lord, priority din tayo sa kanyang agenda. At kung ang priority natin, si Lord, naalala lang natin sa mga bagay kapag meron tayong problema, atambakan tayo ng problema ng Lord para maalala natin siya. At pag nakita ng Lord, kapag may sakit ka, tsaka ba lang siya naalala, yun ang nakakatakot. Magkakaroon ka ng sakit para maalala mo siya. Priority mo siya. Kasi po talaga nangyayari. Kapag meron kang problema, naalala mo talaga si Lord. Pag wala kang pera, naalala mo talaga si Lord. No? Kaya sinabi, di ba? Yung isang mayaman, ang sabi ng Panginoon sa mayaman, ibenta mo lahat, sumunod ka sa akin. Natanong tayo mayaman. Di ba? Kasi pinabibenta na tapos sumunod kay Lord. So, ibig sabihin, pinapakita na gusto ng Lord, totally magtiwala tayo sa Kanya. Totally magtiwala tayo sa Kanya. Bakit? Kasi ito lang ang paraan na pinapakita natin na siya ang priority natin sa buhay nito. Ang tanong lang, priority mo ba si Lord sa mga panahon nito? O masyado kang busy sa maraming bagay
na kung tutuusin, hindi naman talaga makakatulong o pag dumating ang panahon, hindi mo naman madadala pag nawala ka na. Kasi may timetable mo. Nandiyan yung mga senyales na malapit na dumating yung ating Panginoon. Yung tanong, nakahanda mo ba tayo? Kasi sunod ang nakakano, palagi naman sinasabi, may taning na buhay natin. Hindi lang natin alam kung kailan, pero may taning na po yung buhay natin. Isipin natin yun. Huwag tayo magpadala kay taning, dahil may taning na yung buhay natin. No, isipin natin, paano kaya masasabi na priority natin sino? Nanay, yung ginagawa natin pag-alaga sa mga anak natin, pinapakita lang natin na priority natin ang anak natin. Tama? Ganun din kay Lord. Gusto niya Lord, ibigay yung pinakamaganda, pinaka-the best sa atin. Ang tanong lang, handa kaya tayo? Kasi nakakatakot eh. Baka ibigay sa atin ng Lord yung blessing, bigla tayo mawala. Anong mawala? Mawala ka sa church. Bigla ka mawala sa church. Kasi manunod sa blessing. No? Bigla ka mawala. Kasi di ba marami naman ganun? Nangako, Lord, gumaling lang ako. Makalakad lang ako. Naalala ko tuloy boy, yung pinag-pray natin, yung na-disgrasya, pinakamotor. Ano sabi niya? Tinanong namin kasi na-disgrasya eh. Dahil, sa kalasingan. No? Na ano yung, napilayo talaga. Nung pinag-pray namin, kagaling, Quezon City, sa may Muñoz. Nag-pray namin. Mag-iinom ka pa ba? Hindi na po. Hindi na po. Bakit? Kasi kay Lord na lang ako. Priority si Lord. Yung may sakit. Pray, Panginoon, wow, talagang magaling. Kaso wala kang dalawang buwan na magaling. Ayun, balik. BSDU. Balik sa dating ugali. No E ulit, no E. O yan, nadisgrasya ulit. Di ba, nadisgrasya ulit. Nadisgrasya ulit. Walang kadala-dala. Ewan ka lang kung sa pagkakataon ito, mangangako na naman. Kasi puro pangako eh. Kaya masabi ko, pangako sa'yo. Kaya, again, itanong lang, sino priority natin sa buhay? Yung mga alagad, ang priority nila yung pwesto nila sa kanan, sa kaliwa. At hindi ba nagkasya? Tinama na nga ng Lord. Talagang gusto pumesto sa kanan, sa kaliwa. Pero sabi ng Lord, hindi mo magagawa. Kasi sa dami na maharapin mo na problema, hindi mo magagawa. Pero, kapag si Lord ang priority natin, makakaya natin ang lahat. Kasi siyang bahala sa atin. Alam ko lahat tayo may kanya-kanya po tayong problema, may kanya-kanya tayong nilagdadaanan. Pero maganda, ang sabi ng Lord, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Ang tanong lang, tayo pa hindi nang iiwan. Tayo ba't lubos na nagtitiwala na nananalig sa Kanya? Tayo dito ngayon, tayo po mga nananalig. Tawagan ko po ang praise and worship. Isipin po natin mabuti sa mga oras na ito. Talagang bang sinod ang priority natin sa buhay? Talagang bang sa lahat ng yugto ng buhay natin, iniisip natin kung paano tayo makakasunod sa Kanya? Talagang bang iniisip natin palagi kung paano natin mabibigyan ng kaluguran ng ating Diyos? Talagang bang iniisip natin kung paano matutuwa si Lord sa lahat ng sinasabing ginagawa natin? Mahirap, pero tulungan tayo ng Diyos na makayanan natin yan. Kapatid sa mga oras ito, di ko alam. Di ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo o kung sino priority mo. Ikaw lang tsaka si Lord ang nakakaalam yan. Pero gusto ng Lord. I-prioritize ka na sa lahat ng gusto niya mangyari na pinakamaganda. Kaya lang, yung tanong, priority mo ba siya? Sa'yo mo ba? Gusto ng Lord, ibigay na rin sa akin. Kaya sa pagkakataon ito, sumunod ka sa panalangin ito. Ang kinin mo panalangin, ang panalangin ito. Kasi ito'y magagana sa iyong puso at sa iyong puso. Panginoong Jesus, naririto po ako. Isang taong kasalanan. Isang tao na hindi malaman kung talagang ikaw ang unahin namin sa buhay nito. Salamat dahil muli pinaalala mo po sa amin na ikaw talaga
ang dapat priority namin sa lahat ng aming ginagawa. Patawarin mo po kami, Panginoon, na madalas nagsasarili kami. Na madalas ginagawa namin isang bagay sa sarili namin kakasiyahan na kung hindi na namin tinanong sa iyo, hindi na kami nag-isip. Kasi ang mahalaga, magawa namin itong project na ito. Patawad po, Panginoon. Patawad po. Patawad po. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa buong yugto ng aming buhay, habang kami namumuhay pa, mag-priority ka po namin. Ano ang iyong kalooban, yun ang magawa namin. Kaya Lord, sinusuko namin ang aming priority sa buhay para ikaw ang maging priority namin sa lahat ng aming isipin, sa lahat ng aming gagawin. Gamitin mo po kami na dalaw yan ang pagpapala sa ibang mga tao. May bahagi namin talaga ang iyong mga salita dahil tanging iyon lang ang paraan para maipakita namin na ikaw ang priority namin sa buhay namin. Opo, Panginoon. Opo. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dahil kahit kailan, hindi mo binabaliwala ang lahat ng sinasabi namin. Palagi mo pinapakinggan kasi nga priority kami sa iyo sa listahan. Muli, inaangkin namin, Panginoon, na meron kang gagawin sa buhay mo namin. Lord, naawitan ka namin sa pamamagitan ng awitan na ito. Pagpapakita namin kung gaano ka kahalaga sa amin. Jesus name. Ang
pa para bigyan ng importansya ang buhay po namin. Natako ka sa krus, namatay ka, nabuhay ka magmuli para magpapakita kung gaano po ka-powerful, kung gaano ka-almighty, kung gaano mo pinapakita na kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Pero in spite ng yun, dumaan ka sa tinatawag na process para ang bawat isa po sa amin ay makaranas sa totoong kaligtasan na mula sa iyo. Kapatid, salamat. Pasalamatan na natin, Panginoon. Sabihin natin sa Kanya, maraming salamat. Sabihin natin sa Kanya, sa kaligtasan na pinagkulog sa atin. Kapatid, mayroong bonus. Ang bonus niya, pwede tayong lumapit sa Kanya. Pwede tayong umiling sa Kanya. Kaya sa mga oras ito, sino man sa ating kalagitnaan, sino ka man, meron kang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon na pwede tayong umiling sa Lord. Sabihin mo sa Kanya, ano yung nararamdaman mo sa mga oras ito? Ano man yung physical na karamdaman mo? Gusto ng Lord na pagalingin ka. Gusto ng Lord maranasan natin yung tinatawag na kagaling ng kalakasan sa Kanya. Dahil gagamitin niya tayo. Dahil gusto niya gamitin tayo ng maging sisiglan na Kanyang Espiritu Santo na tayo gamitin niya para kanyang pangalan ay tunay na maparangalan sa pamamagitan ng buhay natin. Emotionally, meron kang problema sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, sa eskwela, hindi gusto ng Lord na meron tayong magalit o meron nagagalit sa atin. Tulungan tayo ng Lord na matuto tayo magpatawad. Tulungan tayo ng Diyos na matuto rin tayo magpatawad. Dahil mismo, ang ating Panginoon nagsabi, kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo matatawarin ng Diyos. Hindi tayo matatawarin ng Diyos. Kaya huwag natin sayangin yung pagkakataon yung pribilehiyo na binibigay sa atin natin, Panginoon. Hindi ka makakilos makagawa ng todo para sa ating Panginoon. Ito yung pagkakataon, surrender mo lahat sa Kanya. Sabi mo sa Kanya yung mga hadlang. Mga hadlang na nagiging dahil para hindi natin siya ma-prioritize sa buhay natin. Dahil gusto ng Lord, palagi gamitin tayo sa lahat ng pagkakataon. Bigay natin. Totally natin sarili para sa Kanya. Financially, nahihirapan ka. Again, hindi yan ang design ng Lord. Dahil mismo siyang nagsabi, hindi niya tayo pagkukulangin bilang kanyang anak. Hindi niya tayo pagkukulangin. Bigyan tayo ng Lord ng knowledge at wisdom. Kung paano natin magiging good steward tayo dun sa mga resources na binigay sa atin. Gamitin natin na tama. Gamitin natin na tama. Opo. Gamitin natin na tama. Lord, salamat sa aming mga kapatid na giriwang ng kanyang kaarawan, kanyang anniversary. Salamat po sa extension. Salamat po sa extension na binibigyan ko sa bawat isa. Hayaan niyo rin, Panginoon, na sa araw na ito, anniversary po ng aming Mother Church, FPCP, tuloy na makadalo ang bawat isa po sa amin sa gawain ito bilang suporta at maging successful po yung celebration po ng anniversary mamayang hapon, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na mag-enjoy ang bawat isa at tunay na makita namin ano nga ba yung nangyayari sa aming Mother Church. Ano yung magandang nangyayari sa kanila na pwedeng maging isang daan para sundan namin kung paano nila ginagawa ang maraming bagay para ang iyong pangalan ay lalo maparangalan. Lord, muli sa isang linggong gawain ang bawat isa, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tuloy na maging isang mabuting halimbawa kami sa trabaho man, sa eskwela man, sa komunidad namin ginagalawan, sa loob ng aming tahanan. Tuloy na maging isang mabuting halimbawa kami. Makita nila na totoong kami ay pag-aari po ninyo na ito ang priority talaga sa buhay po namin. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang aming bansa. Bigyan niyo po ng knowledge at wisdom, banal na takot. Ang lahat ng namamahala sa aming bansa, magmula sa aming presidente, hanggang sa pinakamababang nanunungkulan, lokal man o national, para lalo maparangalan ang iyong pangalan dito sa bansang Pilipinas, lalo na pinagsisigawan namin na kami talagang pag-aari po na ang Pilipinas ay for Christ. Tunay na patuloy makita po sa bansang Pilipinas. Ganyan na rin, Panginoon, kaya po, Panginoon,
Naalis kami sa bahay sa bahay ito. Nadala-dala namin ang iyong pagpapala. Nadala-dala namin kalakip nito ay mamumuhay kami ng may kabanalan sa iyong harapan. Hatayain mo, Panginoon, na maging instrumento kami ng kapahayagan ng iyong salita na sasabihin namin sa kanila na ang priority namin talaga dapat sa buhay ay walang ibang kundi ikaw. Kaya dahil ito ang priority namin, ipagmamalaki, sasabihin namin sa bawat isa kung paano binago mo at inayos mo ang buhay namin. Muli, Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat sa napakaganda na binigay po sa amin na pagpapala sa pamamagitan po ng Israelita. Gamitin mo po ito, Panginoon, na maging pundasyon namin ito para sa araw-araw namin pamumuhay at palagi maisip namin, ikaw ang priority sa buhay po namin. Muli, maraming salamat po, Panginoon, dahil ngayon pa lang, inaamin namin na gagawin mo ang mga bagay na ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na Amen. Mamaya po, mamaya po alas 4, meron po tayong invited po tayo sa FPCP. Doon po sa Mother Church, doon po sa Rizal High mismo, sa loob ng Rizal High. Alas 4 po, kita na lang po tayo. Okay? God bless po, ibigay po natin yung pagpapala sa bawat isa.